Inihahabol ngayong linggo ang paghahain ng plunder charges laban kay Janet Lim Napoles at hindi bababa sa 5 opisyal ng gobyerno. Kaugnayan ang di manoy maanumalyang paggamit ng pondo ng gobyerno. May report si John Consulta. Laman ng mga kahong ito ang libu-libong pahina ng mga daily financial record umano ni Ben Hurluy sa mga mambabatas mula 2004 hanggang 2010. Mahigpit ang seguridad kanina sa NBI nang dalhin ito ng mga whistleblower. Ito raw kasi ang mga ebidensyang magdidiin kay Janet Lim Napoles at sa mga NGO na inuugnay sa kanya. Ito rin ang magiging basihan ng isasampa nilang plunder case laban sa 14 na personalidad kabilang ang di bababa sa 5 opisyal ng gobyerno. Pero nang aming tanungin ang abogado ng mga whistleblower kung sino-sino ang mga opisyal na damay sa kaso. Si Secretary of Justice ang magpapahayag kung sino yung mga maaaring kasuhan natin. Tumanggi rin si Justice Secretary Laila De Lima na sagutin ang tanong na ito. Malabo rin daw na may sampa nila ang kaso sa Biyernes. Friday, mahirap. But you heard the President at the latest on Monday. So best efforts. Kaninang umaga, bumandera sa pahayagang Philippine Daily Inquirer ang mukha ni Napoles, 3 senador at isang dating Chief of Staff na kabilang daw sa mga kakasuhan. Ayon sa ulat ng Inquirer, kinumpirma umano ni Attorney Baligod na kasama si Attorney Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile sa mga maharap sa kasong plunder. Isa namang source ng pahayagan ang nagpangalan kina Enrile, Senator Bong Revilla at Senator Jingo Estrada. Itinanggi na ni Baligod na siya ang nagsiwalat ng mga pangalan. Sinikap ng GMA News na makuhanan ng reaksyon ang mga nabanggit na senador, ngunit tumanggi sila, maging ang kanilang mga staff, sa aming hiling na panayam. Ayon sa legislative staff ni Senator Bong Revilla, sasagutin daw ng senador lahat ng akusasyon sa kanya sa tamang lugar at panahon. With regard dun sa Blue Ribbon Committee, hindi kasi kami member ng Blue Ribbon Committee. And if ever na ma-invite kami, of course, he will be attending the said committee hearing. Nauna na naman ang tinanggi ng 3 na may kaugnayan sila sa mga questionabling NGO na nakinabang sa kanilang PDAF. Kasama ang mga whistleblower sa mga pinatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang muling pagdinig bukas. Karamihan sa kanila ay presidente ng mga questionabling NGO. Sinabi naman ni Baligod kanina na maging siya ay haharap sa pagdinig. Bukod sa kasong plunder, inaayos na rin daw ni Baligod ang malversation charges kung saan mas marami ang kakasuhan. John Consulta, GMA News.